Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay samantalang ang iba ay napapalibutan ng katubigan. Ayon kay Alfred Wegener, isang German na nagsulong ng continental drift theory, dati nang magkakaugnay ang mga kontinente sa isang superkontinente na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng continental plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. 240 milyong taon, mayroon lamang isang supercontinent na tinatawag na Pangaea na pinaliligiran ng karagatang tinatawag na Panthalassa Ocean. 200 milyong taon nagsimulang maghiwalay ang kalupaan ng Pangaea hanggang sa mahati sa dalawa, Laurasia sa North Hemisphere at Gondwana sa South Hemisphere. 65 milyong taon nagpatuloy ang paghihiwalay ng mga kalupaan. Mapapansin ang India na unti-unting dumidikit sa Asia. Sa kasalukuyan, unti-unti ang paggalaw ng mga kontinente. Tinatayang 2.5 cm ang galaw ng North America at Europe bawat taon. May 7 kontinente ang daigdig: Africa, Antarctica, Asia, Europe, North America, South America at Australia. Sa mga estadistika, ang karaniwang isinasama sa Australia ang Oceania. Tumutukoy sa mga bansa at pulo sa Micronesia, Melanesia at Polynesia. Ang mga kontinente. Africa. Nagmumula sa Africa ang malalaking supply ng ginto at diamante. Naroon din ang Nile River na pinakamahabang ilog sa buong daigdig at ang Sahara Desert na pinakamalaking disyerto. Ang Africa ang nagtataglay ng pinakamaraming bansa kung iahambing sa ibang mga kontinente. Antarctica. Samantala, ang Antarctica ang tanging kontinenteng natatakpan ng yelo na ang kapal ay umaabot ng halos 2 kilometro o 1.2 na milya. Dahil dito, walang taong naninirahan sa Antarctica maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mamal ang karagatang nakapalibot dito. Asia. Pinakamalaking kontinente sa mundo ang Asia. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America. At ang kabuuang sukat nito ay tinatayang sangkatlong o 1/3 na bahagi ng kabuuang sukat ng lupain ng daigdig. Nasa Asia rin ang China na may pinakamalaking populasyon sa daigdig at ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa pagitan ng Samagarta Zone sa Nepal at Tibet sa China. Europe. Samantala, ang laki ng Europe ay sangkapat o 1/4 na bahagi lamang ng kalupaan ng Asia. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos 6.8% ng kabuuang lupa ng daigdig. Australia. Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig. Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ang Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taon na pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod tanging species ng hayop at halaman na nasa Australia lamang matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil, platypus at iba pa. North America. Ang North America ay may hugis na malaking tatsulok, subalit mistulang pinilasan sa dalawang bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. 2 mahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito, ang Appalachian Mountains sa silangan at ang Rocky Mountains sa kanluran. South America. Gayon din, ang South America ay hugis tatsulok na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging equator hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang Andes Mountains na may habang 7,240 km or 4,500 na milya ay sumasakop sa buong baybayin ng South America.